gagawin ng taong bayan? So yung taong bayan yung may problema. Nagigets nyo ba? Kung anong ginagawa nila, binabato nila sa taong bayan, kasi kayo, boto kayo ng boto ng korap. Kaya, may korap sa gobyerno. Bakla ka pala ng taon eh. Bakit hindi boboto yung tao ng bayan ng korap? Tumatakbo, korap. Wala mang option, di ba? Wala namang options. Di mag-promote na lang kami, wag nang bumoto. So anyway, ayan, nagsend ako ng link kay Sas, tapos sabi ko, join ka naman ng live kasi pag-usapan natin yung mga nilampaso mong men in uniform. Medyo nakapila na kasi sila, ayan. So sabi niya magjo-join siya, maya-maya, tingnan natin kung anong oras papasok si Sas. Ano ko may ginagawa kasi weekend eh. So I'm not so sure kung makakapasok siya agad or later. But anyway, ano to? Teka ha. Wait lang. Ayan. So, ang tawag dito, yun. So, nagsabi naman si Sas, sabi niya go. So, feeling ko makakapunta siya. Kasi sinabi niya nag-go. Ayan. But, I would also open the discussion to everyone. Because tonight, we're going to talk about this. And I want to hear the point of view of everyone regarding this. I phrased the question in a way na meron kasing clamor sa segment ng population na parang, sana umaksyon ng men in uniform, sa ganyan-ganyan, sana manguna na sila, and things like that. We hear that kind of, diba? Kind of sentiment every now and then. So, I think nung press conference ni PRRD, he was also asked na parang, is it possible na, matapol down ang BBM administration, yung mga ganun-ganon. And then, if I remember it correctly, ang sabi ni PRRD, sabi niya, well, if it's possible, then the men in uniform should be the one to do it. Diba? Well, in a sense, parang totoo naman talaga, parang sila lang talaga ang makakapaggawa nun sa BBM administration because they are the ones na may lakas. Diba? May firepower. And if they're going to say something, if the power talks, if strength, physical power talks, ang may leverage talaga doon ay yung mga men in uniform. Ayan. Of course, ang dami talaga nang nangyayari sa bansa na hindi kaaya-aya, ang dami ng kabadtripan na nangyayari, ang dami ng mga desisyon na ginagawa ng gobyerno na talagang hindi na masaya ang taong bayan. But is it enough? And if it is enough, should the men in uniform already act on it? Ayan, okay? So, ngayon, pwede niyong linawin sabihin niyo, kunwari, I think the question should be phrased this way, and if the question is like that, then my answer would be like this. So, okay tayo sa free to. Anybody can join the discussion, share what you think about it, especially, ang dami ang issue naman ngayon, hindi rin lang naman si BBM eh. In fact, ang talagang nagpo-pose ng huge problem now is the legislature. Martin Romualdez, I think above anything else, the major problem of our country is Martin Romualdez. Ayan. Martin Romualdez is making our country an ayuda nation. Si BBM kasi parang nangyayari, nagiging stamp pad, alam mo yon, yung taga-tapak na lang siya. Ganyan. Of course, the buck stops at him, kay BBM, kaya talaga namang hindi rin mabawas-bawasan yung galit ko sa kanya. Kasi pwede naman niyang pigilan yun eh. Pero, at the same time, eto kasing ginagawa ni Martin, na mga ganitong bagay, hindi kasi rin ito yung mandato niya eh. 'Di ba? Hindi rin siya faithful dun sa mandato niya. So, the legislature on their own can actually do something to change leadership in the House of Representatives. But they are not doing it. Ganon. So, syempre, magkaibang level ng bad trip ko kay BBM. Pero bad trip talaga ako kay Martin Romualdez because hindi na talaga nire-respeto yung ating bansa. He's just doing whatever he wants. Feeling niya ang mga tao ay matatapalan ng ayuda. And masakit mang isipin
meron siyang tama dahil a segment of our population is really, is really convertible to votes pagdating sa mga ayuda-ayuda. So that is why it's very, very important to educate the public about this, na ang ayuda nation po, okay, hindi po yan ang dapat na pinapangarap ng mga Pilipino. Ang pagtanggap ng ayuda, hindi po yan ang standard ng public service. So kaya ang mga kababayan ko ay gusto kong malaman ninyo na you have to ask so much more than ayuda dun sa mga leaders natin. Ayan. But with all the kabulshitan na nangyayari, with all the kabulshitan na nangyayari dito sa bansa, idalin natin yung usapan doon sa, at what point ba dapat entrada ang men in uniform here? Another issue about the men in uniform sa PNP naman, they are being reduced to troll farms nowadays. Diba? They are being reduced to troll farms nowadays. Si General Marbil, there was a parang memorandum that requires lahat ng mga regional offices ng PNP. Nare-require na sila ay mag-like, yung mga police mag-like, mag-share ng mga post involving General Marbil. 'Di ba? Medyo nakakaano to, nakakahiya to kasi alam niyo ang ating mga pulis, napakahirap na ng pinagdadaanan ng ating mga pulis ngayon dahil yung iba diyan galing ng Philippine Police Academy, nag-criminology yan, nag-train yan ng bonggang-bongga. Ang tindi ng pinagdaanan ng mga yan in order to wear the Philippine National Police uniform. Pagkatapos gagawin mo lang taga-like at taga-share ng mga post mo. 'Di ba? There are so many circumstances that hurt our institutions, the police and the military, na ginagawa nitong administration na to. So to what extent ba dapat nagsasalita yung ating men in uniform? So for this one, I really just want to give the voice to everyone what you think about this. Kasi I'm pretty sure may mga nakikinig na mga magigiting, mga kayumanging kaligatan na pinakikinggan yung sentimiento ng mga tao. And I want to hear all of you. Paparinig rin natin sa kanila yung sentimiento natin. Ayon. Okay? Ayan. So anyway, habang iniintay natin si Sas at habang iniintay ko ang mga gustong umakyat, ayan, i-share ko lang. Babatiin ko lang yung mga yung mga, di pala ako nakabati ng mga first honor natin dyan. Ayan. Ma'am Joy Bambico, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating first honor, si Frost Morn, hello. Francis Afable, hello. Marivic Tadiama, hello. Coffee time with Joey, yes. Timpla na kayo ng kape. Ayan. Sana hindi mo tayo abutin ng bonggang-bongga kasi Lunes bukas. So, marami tayong gawain at marami rin akong kailangan asikasuhin. So, sana hindi tayo abutin ng mga alas 4 ng umaga. Ayan. Paul Chan, hello. Mia Rose, watching from good evening, Miss Maisog, watching from Japan. Thank you. Konnichiwa. Nora De Jong, hello. Kay Mila Flores, J. Den. Morlito Lapis, Dimple Chavez, Ate Ging, hello. Kamusta ka na, Ate Ging? May post ang Aklang Ellie, na-stress ako, block nyo na lang, just me. Block nyo na, huwag na pahirapan yung sarili ninyo. Di ba sabi ko nga? Pagkabayad, Diyos ko, huwag masyado nag-uopinyon. Ayan. Kahit honorable mention na lang, basta importante present ako. Happy Sunday, Miss Joey. Ayan. Chimi, hello. Chimi, ayan, good evening. Jenny Rose Uy, Jubao Gasol, Karen Villaspear. Jenny Rose Uy. Ayan, sa Taiwan din daw si Ate Ging. Ayan. At Wincy, hello. Kristen Wilson, Aikida Janet, Prada Lucho, Alma Yulo Mamosto ng Hong Kong. Ayan. Mau Zamora, Nombaya, hello. Marvic Trinidad, Evelyn Cars, Key, Ray Pileo, Together's Club. Hello, patulog na ako pero manonood at makikinig muna. Ayan, sige, hanggang sa makatulog ka. Ayan, pwede naman mag-team replay, at shout out sa ating team replay maya-maya. After ng live, yung mga manonood later, yung mga matutulog na, at hahabulin na lang ang ating live sa, habulin na lang ating live sa replay. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ay maraming salamat sa hindi pag-skip ng mga ads. Ay, Maverick Callaway, hello. Ayan, habulin natin ang mga nandito.
Ace Kekegan, hello, watching in the office at Giga Tower. Hello, Ace. Ayan. Maghabol tayo. Sailor Michelle Smith. BG lang kita, Miss Joey, kasi patulog na ako. Replay na lang yung banda na makakatulugan. Okay, okay. Ayan. Sabi ni Vin, DGC, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kilos. Hindi na namin kaya, sa totoo lang. Malayong-malayo noong last admin. Dati ang daling diskarte, ngayon ang hirap, sa totoo lang po. Naghihinagpis na si Vin. Ayan. So iparating natin yung mga iparating ninyo yung mga inyong mga hinaing. Beth Nolan, hello, hello. Maraming salamat sa pagpapamember. Ayan, finally, I'm now a member. This is my small help to you. You deserve all members here sa channel mo. Silent follower nyo lang ako. Thank you with your braveness. Ayan. Welcome, welcome po. Ayan. Brutal Noodle. The thing is, kapag nakialam po ang AFP, makukonsider na siya na treason, kaya inaantay pa yata nila maging malala yung... Well, treason is it is a crime that can be committed at time of war. So, hindi po treason yung hindi treason yung magiging kaso nila if ever. There might be some other legal consequences, pero hindi po treason. Kasi ang treason po, kailangan may gera. At yung gera, ang kalaban dapat ay ibang bansa. Ganon. External dapat yung kalaban, hindi kapwa Pilipino or ganon. So, yun. Claire Fabiana, frustrate kami sa mga shared post namin, mga pag-scrutinize namin sa SOCMED, na sa shadow block, paano ma-spread ang infos para may pagtanggol ang tama at paano correct ang mga walang katotohanang paandar nila. Alam niyo, sa totoo yan, no? Grabe yung mga, ang anuhin ninyo, guys, wag kayong magpaulit-ulit ng comment. Wag kayong mag-cut and paste ng comment. Kung magka-cut and paste kayo, limit nyo lang to maybe at least 5. Ganon. Wag yung sobrang dami. Kasi pagka madami, naaano siya na spam, pagkatapos, automatic, ibablock kayo ni Facebook or ipipinalize niya kayo. Ganon. Pero, sa totoo lang, nakaka-proud rin na makita mo yung mga DDS, yung kapag kami mga post sa mga news site, talaga suguran talaga sila, talagang grabe yung mga yung nag-e-express talaga ng sentiment. And I think it's a very important it's a very important movement. Kasi parang nakikita nila na, ay, may mga legitimate na tao. You cannot, troll farms can only do so much. They cannot really express sincere sentiments. At pag nagbabasa ka sa social media, makikita mo talaga kung sino dito yung legit na personality at saka hindi. 'Di ba? Ayun. So, yun. Lame duck president si Bongbong Marcos from the beginning, sabi ni Corlex. Ayan. Sabi ni Mark Matex, let's continue doing what we are doing, but we should be angrier. Saan kaya pupulutin mga Marcos after Bongbong's term? Dapat hindi na sa Hawaii. Dapat hindi na sa Hawaii. Ayan. I'd like to invite everyone to join membership here, sabi ni Maverick Calloway. Maraming salamat sa pag-imbita. Sabi ni Noel Francia, are you sure the candidates you will vote would not accept the money that will be offered by Tamba to join them? Not sure. Pero masigurado kami na ang unang-unang tatanggap ng mga perang i-offer ni Tamba ay yung mga hindi Duterte aligned. Ganun lang yun kasimple, Noel Francia. Ayun. Noel Francia, di ba ikaw yung nag-comment na taga UP Manila? Gusto mo umakyat? Akyat ka, total sobrang napaka-religious mo naman pumunta dito sa live ko. Umakyat ka na. Wag ka nang mahiya. Ayun. Si Pebbles yung nag-iingay dun sa page. Hayaan nyo na siya. At yun lang naman po talaga ang silbi niya sa buhay. Hayaan nyo na siya. Hi, Teacher Mama. Ayan, naabutan din po kita. Ayan. Teacher Mama, alam ko hindi ka magtatagal pagkat bukas ay may pasok. Ayun. Okay. Teka, mag-catch up lang ako sa mga tama nga siguro sabi ni Attorney Panelo kay PRRD na lumabas si Tatay Digong magsisisunudan ng tao. Kaso si Tatay kasi ang sinabi, ayaw kong magkagulo at kapwa Pilipino ang magpapatayan. Actually, sa totoo lang. And that's the reason kaya nila yung inatras nila yung Bulacan Maiso. Kasi talagang merong threat na magkaroon ng sakitan and ayaw ni PRRD yun. Kaya nga ang tawag dito, I think it was Direk Daryl who told me. Sabi niya, alam mo Joey, sa politika, yung taong may prinsipyo, yung taong nasa tamang lugar yung puso, yun ang talo. Ganun. Pagka may prinsipyo ka, you have to be very, very patient kasi talagang i-overpower ka. Ganun. So, ano rin mga ganung sitwasyon,
Gusto mong lumaban, pero at the same time, alam mo kasi pag ginawa mo may masasaktan. Eh, disente kang tao. So, ayaw mo ng gano'n, 'di ba? So, ang hirap 'di ba, ang hirap mag-negotiate kung ano ba yung dapat gawin. Ayan. Okay, so simulan na natin 'no, ang ating pag-uusap. Ayun, simulan na natin ang pag-uusap. Incumbent congressmen are accepting Tambas money now. Yeah. Anong problema, Noel Francia? Anong gustong mangyari? And you want to elect yung mga sureball na tatanggap ng pera niya? At least yung mga Duterte align, mag-iisip pa, tatanggapin ba o hindi? Tatanggapin ba o hindi? 'Di ba? At least mag-iisip pa kasi naman iboto mo siguradong tatanggap. 'Di ba? Yan kasi yung problema eh. Yung mga katulad ni Noel Francia, dinadala niyo kasi yung election dun sa ano, dun sa pageantry. Mag-elect tayo ng tunay na mapagmahal sa kinembot, ganyan-ganyan. Yung mga ganun. Mag-elect tayo ng mga, actually, we wouldn't really know until they are serving. 'Di ba? Ayun. Ayan, okay. So mag-akyatan na kayo, pila-pila na at ano no nang makapag-usap-usap na tayo. Ayan, ayan nandito na si Ma'am Cheryl Remetilla. Ayan, first honor na naman sa chikahan. Ma'am Cheryl. Unang-una na naman si Ma'am Cheryl sa chikahan. Good morning na pala. Oo. Siyempre, hindi tayo magpapaano kasi Diyos ko kagabi, natuwa nga ako no kasi hindi kasi anniversary ng GIL kagabi. Eh si Brother Eddie ikinuwento niya yung mga patungkol sa Pilipinas kasi nga isa siya sa mga congressman. Ang sabi nga niya kagabi, yung palang 1 billion na, 'di ba yung 1 billion na yan, na 'di ba yung 1 billion na flood control project, nalulungkot daw talaga sila. Tapos yung pala yung mga nagtatanong sa ganyan ma'am sa Congress, talaga daw inaano sila. Ini-stop daw talaga sila. Marami kasi talaga, totoo na marami talaga ang masasagasaan. Binigyan daw siya ng minutes, tapos nagsasalita daw siya nung nagsasalita, nagtatanong siya ng nagtatanong. Talagang kinakat siya eh. Hindi daw talaga. Sino si Joel Villanueva yung nagsasalita sa anniversary? Hindi sa Congress ma'am, si tatay naman niya. Si Eddie Villanueva. Si Eddie naman. Kasi kagabi, alam mo, talagang accepted niya na kung ano yung problema. Hindi lang niya masabi na tama si President Duterte. Pero alam niya, ang problema sa Pilipinas ay grabing korupsyon, droga. Alam niya eh. Sabi ko, ay, buti na lang. Hindi naman niya kailangan sabihin tama si PRRD eh. Kung nire-recognize niya yung hindi talaga. Yun yung sinasabi niya. Kaya sabi ko, di ba? Kaya lumabang kayo eh. Kung bakit kasi tumitigil kayo hindi kayo nagsasalita eh. Dapat kasi manindigan na, di ba? Sabi ko, sana makanti ulit si Joel para susugan niya ulit yung ano ni Salto, di ba? Siya ulit. Oo. Kasi Tito Cheryl, wait lang Tito Cheryl ha. Babalikan kita, diyan ka lang, magstay ka lang. Magbibigay lang tayo sa Cosmological. Oo, good morning Miss Sarah. Ano sa universe natin, ayan, na nandito, na naka-Chinese character at mukhang lumilevel up na ang kanyang Chinese. Ano yayabang niya na sa ating lahat dahil Chinese character na ang kanyang pangalan. Ano yung nakalagay? Hindi pa, matagal pa yan. Diyos ko Lord, ang hirap. Kasi nga, girl, ang binabasa ko araw-araw, English, no? So, kasi if you're learning a new language, you have to be really immersed in it. Like for example, yung English. Ewan ko kung uso pa to ngayon kasi nung kami ng 90s. Pag mahal magsalita ng Tagalog. So may mga English speaking only day. Na pag ikaw huli ka ng mag-Tagalog, pa-finan ka piso. Oo. Ganyan nung high school, di ba? Yes, and then tapos meron din no English speaking day. Kaya siguro mas magaling ang aming henerasyon. Well, mas magaling mga unang henerasyon sa amin. Pero mas magaling ang henerasyon namin yung mga millennials kaysa sa Gen Z pagdating sa Tagalog fluency. Mas magaling sila sa English kasi nga mas exposed sila sa English sa atin. Hindi sila magaling mag-Tagalog. Oo, pero pagdating ng Tagalog, di ba nga inuna ko in-introduce yung Bardagulan, sabi ng mga taga-Ateneo sa akin, what's Bardagulan? What's even Bardagulan? Naalala ko yan. Tapos yung tama ba yan? Yung parang pagkaintindi nila parang sasaksakin or something like that? Akala nila death threat, yung gigripuhan. Oo, akala nila death threat, gano'n. Mingle with many Chinese who can help. Hindi ka kumuha ng subject na Chinese yung instruction? We do have it, pero girl,
kung ang Chinese mo is only one subject and then the rest English, wala rin. Wala rin. Oo. And, kasi lima, nung nag-aral tayo ng English, girl, isa lang ang Tagalog sa atin na tinuturo or dalawa, araling panlipunan. And Tagalog, Filipino. Yung subject na Filipino. And the rest, English. English literature, science subjects. Math, science subjects. Oo, English. Kaya even yung mga instructions sa TLE. TLE, exactly. Kahit yung instructions, di ba kahit yung, so lahat ng subjects noon, immerse tayo sa English. Yung Filipino, kakaunti lang. Kaya, sabi ko, kahit yung nasa Netherlands ako, sabi ko, punyeta, ang hirap naman mag-ano nito. Kasi, sa work, English kami. So, parang, wala rin. Sabi, pag mag-jowa mo Chinese, madali ka matututo. Parang hindi rin. Kasi naghang si Sas. Naghang pa rin ako. Ayan. Naririnig namin ang boses mo, pero ang picture mo, naka-O. Ayan. Diba? Hindi, ano yun, what's this? It's really about 360 immersion. Kailangan talaga naka-focus. Do you feel like you're immersed enough para entire time mo nasa school no? Oo, nasa school. And well, kasi naman no, pag bumibili naman ako, napaka-convenient naman kasi na parang alam ko yung mga basic na gano'n, no? Halimbawa, ilan na yung gusto ko. O di sabihin ko lang, yan, Yangga, ganyan. So, pero yung talagang makakapag-strike ng conversation. Wala pa. Sa totoo lang, kasi di ba may app yung magta-translate ng sasabihin mo? Yung mga, yung experience ko lang, yung mga Chinese, ready na sila. Yung parang andali rin nilang kausap kasi parang pagka alam nilang hindi kayo magkakaintindihan. So pagka sinabi mo na ganito, alam na nila na magkaganunan na lang kayo. Ang gusto ko, alam mo yun, mag-aaral ako ng Chinese language. Gusto ko may inaaral pa rin ako ng isa in Chinese. Halimbawa, kung mag-aaral ako ng Chinese language, mag-aaral ako ng Chinese literature. Ganon. Para talagang nag-reinforce siya. At gusto ko manood ng Chinese movie. Kasi pag newly learn kasi sa language, ang bibilis nila magsalita. Feeling mo bibilis na tapos hindi mo pag-gets yung shortcuts ba? Di ba halimbawa tayo bang sasalita sa Tagalog, di ba? Itong pagsalitaan sa Tagalog na to, napakabilis para sa mga bago pala mag-aral ng Tagalog. Lalo na may mga pinagdudugtong tayong mga words. Alam mo yon, pati English, aminin nyo, nung una kayo nanood ng English, nung mga bata kayo, hindi nyo maintindihan kahit alam nyo, kahit aral kayong mag-English. Ang hirap intindihan kasi ang bilis magsalita nung local ano. Kaya nga parang ang natutunan ko kasi niyan, nung nag-aaral ko ng call center, para matutunan mo talagang mag-aral, halimbawa ng English, di ba? Kailangan magkakaroon ka ng muscle memory. Sa bibig, halimbawa ang English, kailangan talaga bunganga talaga sila. Chinese girl, very very makipot. Ang totoo. Pero pag inaaral mo siya, kailangan in-enunciate mo. Mali yun. Kailangan, kung paano talaga sila magsalita, kailangan mag-build ka ng muscle memory. Makipot yung sabi, yung gano'n. Di ba, parang makipot. Alam mo yung parang hindi na bumubuhay yung bibig nila, na parang, halimbawa, pag sabihin ko na, I am Sas, di ba? Pero pag sa Chinese, ganito lang yan, Woshi Sas. Di ba? Walang ganon. Woshi Sas. Kasi ang Chinese kasi, kaya mahirap siya matutunan kasi mas marami siyang, girl, you will use your tongue in the most possible way. Talagang, at least, baka mamaya, mapagsilbihan niya ng ibang mga bagay. Well, okay na ako to. Pero kasi, talagang, yun talaga ang Chinese kasi it's all about the movement of the tongue. So, halimbawa, naintindihan niyo yung pinagkaiba nito. Z, S, S. Z, S, S. Tapos iba-iba na yung meaning niyan. Ibang letter yun. So, S, S, S.
Tapos, shi. So, Parang hindi naman nagbago yung buka ng bibig mo. Ang Hindi hirap talaga- siguro mag-lip read sa Chinese. no? mahirap mag-lip read Oo. kasi nga, it's Oo. all about the sound. Halimbawa, shi. Di ba? Parang, hindi mo siya, shi. So, pa yung Chinese teacher ko, it's not shi. shi. So, Oo. ano na siya, iba-iba na siyang word. So talagang kailangan mo talagang sanayin yung dila mo kung and it's very very subtle. Kaya nga kailangan talagang mag jichi, shi. Kaya ba hindi mo binubuka ang bibig? Jichi, shi, zi, shi. Sige nga, bakla. Diyos me. Ayan. So, ang aking name ngayon, Jiao Xiao Mei Mei. Oo. Anyway, ang tawag dito, this past few days, ang dami mong inaaway ng men in uniform. Okay. Di ba tawag din, nagkasagutan kayo ni Jay Tariela. Pagkatapos, sinusundan ko yung yung sagutan ninyo ni Harold Kabuknok. Oh. Oo. Ayun. General ba ano bang rango ni Colonel. Colonel. Okay. Tapos nasa academe siya, no? Kasi parang yun yung inaano niya, na nasa academe siya, ganyan. And then he was saying something like, kayo parang binibait nyo kami na parang, ano bang gusto nyo gawin namin? Ganyan. Dapat mag-ingat-ingat kayo sa mga wini-wish ninyo. Ganyan, nag-ano siya. And then you were saying na, what you want to know from him is whether or not, yung corruption ba is a national security issue that concerns men in uniform like him. Well, it's not about that. Ang tinatanong ko sa kanya, is corruption a national security threat? Hindi niya sinagot, no? No. Hindi niya sinagot. So, alam na. Ang dali-dali namang sagutin. Kayo ba alam yung sagot? Is it yes or no? Is corruption a national security threat? It is. It can ruin our country. It doesn't it's going to really run over our people, 'di ba? Of basic services that they deserve to receive. Of course, it threatens our very existence. 'Di ba? Because corruption, like for example, non-creation of flood control project, it can kill our people. Diba? Ilang properties ang nasisira. Correct. So parang, pag sinabi mo kasi na corruption is a national security threat, drastic solutions. Iba kasi yung common crimes, at iba yung, gigets ninyo, iba yung common crimes na tinatawag na, snatchan, ganyan, at yung something that you consider as a national security threat. Highest level yung girl, kasi survival of the nation na yung usapan doon eh. So kung hindi mo consider ang corruption na national security threat, so it's a common crime. It's just a common crime. Then that explains why you don't want to about it. Kasi common crime lang naman yan eh. Ibig sabihin, the survival of the nation is not at stake. It's pivotal. Yung sagot niya doon is really pivotal doon sa pakialam ng mga kagaya niya. Hello. Kasi ipapasa na naman nila sa taong bayan ang problema. Sabihin nila, kasi kayong mga taong bayan, boto kayo ng boto ng corrupt. Paano kaming hindi boboto ng corrupt? Una-una, yan lang ang options. Pangalawa, kaya yan lang ang options kasi yung mga corrupt ang may perang tumakbo. Correct! Correct! Nananalo kasi kailangan mong magbayad sa corrupt na commission on elections. Totoo yan. Kailangan mong magbayad sa commission on elections para una, hindi manakaw yung boto mo or gusto mong mandaya or both. Correct. It is a common knowledge, yung party list, it is common knowledge na kailangan mo magbayad para ma-accept yung party list mo. So ngayon, ang problema, taong bayan na naman. Paano gagawin ng taong bayan? Una, yan lang ang choices.
kung gusto nilang magboto ng hindi corrupt, hindi mananalo. Bakit hindi mananalo? Kasi nga wala siyang pambayad sa COMELEC na corrupt. O, ngayon, pag umupo na yung corrupt, ano ngayon yung gagawin ng taong bayan para kantiin yung corrupt? Anong options mo? Bilang taong bayan, ididemanda mo sa korte. O, corrupt. Putang ina, yung mga corrupt na yan, armed yan eh. Pwede kang tigihin. So ngayon, sino ngayon yung dapat magprotekta sa tao laban sa mga corrupt? O, korte. Sino ba ang nangako? 'Di ba? Sino ba ang nangako na poprotektahan nila ang Constitution wherein the Constitution says that all the power in the government emanates from the people. 'Di ba? So anong gagawin? Anong gagawin ng taong bayan? So yung taong bayan yung may problema. Nagigets nyo ba? Kung anong ginagawa nila, binabaton nila sa taong bayan. Kasi kayo, boto kayo ng boto ng corrupt. Kaya, may corrupt sa gobyerno. Bakla ka pala ng taon eh. Bakit hindi boboto yung tao ng bayan ng corrupt? Tumatakbo, corrupt. Wala namang option, di ba? Wala namang options. Di mag-promote na lang kami, wag nang bumoto. Magagalit naman kayo. Wag kayong mag-promote, wag bumoto, kasi kailangan sa demokrasyang bumoboto. Pag bumoto naman yung taong bayan, at ang choices lang ay corrupt, tapos kinanti kayo ng mga taong bayan na wala kang ginagawa tungkol sa corruption, ibabato nyo uli sa taong bayan. Did you see what's going on? Nagpunto kayo ng corrupt eh. Nagpunto kayo ng corrupt eh. Actually see how stupid everything is and how they are blaming the people about corruption. Putang ina, hindi naman kami nagnanakaw dyan eh. Kami ninanakawan. Bakit? Alam mo yan, bakit yung nagiging gaslighting? Yes, I was about to say that eh. Nagigets ninyo? Ngayon, tayong gigil-tripin. Tripin na, kasi yun ang binoto ninyo, kasi yun ang binoto ninyo eh, di ba? Hindi pag nasa loob, sa gobyerno, kayo mismo nakakakita ng corruption right in front of you. Correct. Wag na tayong magbulahan. Ngayon, ikaw, sundalo ka, pulis ka, nakikita mo korupsyon na nangyayari, alam mo, hindi man nasa batas, dapat arestuhin mo yan. Crime being committed right in front of you. Wala kang ginagawa. And then, ano gagawin namin? Sabihin nyo, binubuto nyo kasi yung naloka ako doon na, gusto nyo parang kudeta, unahin daw ang korupsyon, mag-kudeta. Ako, for me, that's like tacit admission ni Colonel Kabuknok na ang pag-aaklas ng militar laban sa korupsyon will be considered a kudeta. Ibig sabihin, the government is corrupt. So pag nag-aklas kayo, kudeta. Di wala na nangyayari sa atin. Kayo na naman, ibig sabihin, kumbaga parang we're really helpless, no? Deadlock tayo dito. So anong gagawin natin? Di yung ginawa nung sundalong nag-contact sa akin, may posisyon siya. Sabi niya, umalis na lang siya sa AFP at ng ibang bansa. Dahil kaysa naman sunod-sunod siya sa corrupt. Kasi nakakahiya yun, mag-aaral ka maging sundalo, tapos ituturo sa'yo sa PMA, kailangan mo maging patriotic, kailangan mo mahalin ng bansa, mamamatay ka para sa bansa. Tapos ang susundin mo, corrupt. Kayo na lang. Di ba? Ano gagawin mo? Kaya nang sabi ko, di ba unang compost, alam mo, mga citizens, they don't have any moral obligation to follow corrupt officials. Pag sinabi ng corrupt officials, handa na kayo. Magtitegi bambam na tayo against China. Bakla. Sino dito magsasabi na, halimbawa si Romualdez, can you imagine, it's a president and Congress that would do that. Tangin itong Congress na to, they will be the same Congress for at least 9 more years. Sila magde-decide na conscription, sabihin, Cheryl, Fritza Ontiveros, kailangan yung sumama sa draft at magpakategi bambam. Anong sasabihin nyo? Ano lang, yung prangka lang. Okay, Cheryl, graded recitation ito. Cheryl. Ayan na okay, Tita Cheryl, go. Lang tayo. Sabihin, may mga anak ba kayo? Cheryl, may anak ka ba? Tita Cheryl. Wala si Che. Si Friza. Friza, may mga anak ka ba? Isa lang. Ay, lalaki pala to. Lalaki pala. Yes. Ilan taon ang anak mo? 6. Yes, 6. Halimbawa, naging 18. 18 na nung dumating yung gera, and most probably, ito rin naman. Girl, kahit mag-reserve si Tamba, hindi pa rin siya lalaban sa gera, mauuna anak mo.
Ang dapat ang sinabi mo, kung mauuna si Tamba at ang anak niya, dun ka papayag. Eh di ganun din, bakla, nauna ka pa rin. Oh, mamatay ikaw muna bago sila papayag ganon. Opo. Ikaw, Maraming na hindi nakakagets ng ganyan na parang pag, kunwari, yung mga nagpupush ng gera, nakala nila matatapos sa era nila or sa kanila yung gera. Hindi nila naisip na mamamana yun ng mga anak hanggang apo, hanggang apo. kung hindi mangyari ngayon yan, tas ganito tong mga to, patuloy sila lang ganyan, o hindi sa'yo, sa anak mo or sa anak ng anak mo. O, ikaw, Frieza, anong gagawin mo? O, naging 18 na yung anak mo. Sabihin ng gobyerno, sabihin ni Tamba, o nito mga kurap na to. O, Frieza, kailangan namin yung anak mo. Wala kang magagawa. Gagawin mo. Ay, nako. Siguro kung ako yung nandun or nasa sitwasyon na ako na nilagay na nila ako sa, wala na akong choice eh. Pero alam mo yun, mas gusto kong ako na yung mamatay kaysa yung anak ko. Mas gusto ko na i-present ako na yung sarili ko in that event. Kasi alam naman natin lahat. Mag-presenta ka talaga? Tatanggapin mo lang? Nasasabi ni Tamba na mamatay ka para sa ano? At that time, siguro. Kasi nga, di ba, it's either tanggapin mo yon o pakain ka nila right in front. Kasi may threat kasi na baka... papatayin ka lang naman eh. Papatayin din naman. Hindi, kung kunwari wala namang ano, hindi ka hindi ka papatayin doon. Ako, syempre. Well, hindi alam ng mga tao, no? Merong conscientious objector. So, pag nagkaroon ng draft, di ba? Oo, pwede kang mag-avail ng conscientious objection. Okay? So, may option kang ganon. Ngayon, pwede rin na, hindi ako papayag, ikukulong ka lang naman nila. Kasi pag violation yun ng draft ikukulong ka nila kung wala ka naman conscientious objector. Or katulad sa Ukraine, magbayad ka na lang. Kung may ipon-ipon ka naman, Frieza, di ba? Magbayad ka. Magbayad ka na lang. Sabihin mo, lagyan mo na lang, sabihin mo na lang, hindi ako pwedeng lumaban kasi Bariling ko na lang yung sarili ko para may asthma ako, may ganyan. Ikaw, hindi mo gagawin yon? Ganun mo, gagawin ko yun. Para sa anak ko, para sa pamilya ko. Diba? Sa Ukraine nga, nag-alisan nga yung mga tao, nagbabayad na nga silang taas-taas ng korupsyon para maka-escape na mapunta sa gera. Mabayad sila, marami nga yung mayaman ngayon. So, ito lang, ma-share ko lang, ma'am. Kasi ako may kilala akong battle-hardened na sundalo. And nakainuman ko siya one time. Ayun nga. This is prior nung kay hiwalay ng Uniteam. Sabi niya, or napag-usapan namin yung, ano yung opinion mo sa China and all, sa West Philippine Sea, ganyan. Sabi niya, itong mga hayop na mga senador na to, kala mo, ang gagaling nila, kala nila, ang dali-dali na makipaggera, ganito, ganyan din yan. Itong taong to, been through a lot of encounters on the ground, na promote. Hindi lang luck, talagang magaling siya. Pero alam niya na pagdating doon sa gera na gano'n, sa warfare na nasa sa tubig, we're done. Nagigets niya kahit na I think ganun pa rin ang sentiment niya up until now na kausap ko siya a year ago. Alam mo, it goes without saying na the real military, military thinking is very pragmatic. Correct. Real military thinking. Ito nga yung nangyayari sa atin. This is not military thinking. This is politicians thinking. And just to share with you guys, I know a person. Hindi ko nasasabihin ko ano yung pangalan niya, but personally, I know him. High-ranking official siya, one step away from being general. He was a supporter of the current admin. As in, pero supporter din siya ni Pangulong Digong way back. He defended BBM and all that. Ngayon nga po. Tapos, now, nag-iba na yung kasi parang hindi niya na nagugustuhan kasi in the first place, kaya niya sinuportahan ko si BBM during that time was because of Sara. Kasi inakala niya na i-carry on nga ni Singhot yung yung legacy ng Duterte. So, naniwala siya doon. Now, sobrang antagonistic na siya in every move. Siguro kung hihinga lang si BBM, sabi niya, putang ina nito. Nasa service na siya. Nasa service. Retired. Hindi, alam mo, ito nga inaano ko, kaya itong inaano ko kay Harold. Alam ko namang ang nilalabas lang naman niya ay kung ano yung sinasabi sa kanya na yun ang sabihin niya. Kasi propagandista siya ng propagandista siya ng BBM admin. Of course. Di ba? Kaya naiintindihan ko siya. Di ba? Intindihan ko siya. Pero of course, i-challenge natin siya. Kasi, alam mo pwede ba yon na kayo lang. Tapos ang alam namin, ang mga nagde-decide dyan, wala namang malinis na intention talaga. Hindi ba? Ang baboy-baboy. Di ba gusto ko
tatanungin, oh, sir, oh, yung paggamit sa isa para pag-extract ng batas turkey, responsibilidad mo ba yan? Oh, ari yan, AFP. Hindi man, na parang, huwag na tayo magbulahan. Hindi naman namin sinasabing mag-kudeta kayo. Pwede namang, hindi kayo magsuot ng uniform eh. Hindi naman bawal sa hindi naman bawal sa military to make a statement na, or at least parang like yung di ba nung panahon ni GMA, yung grabe yung corruption sa military. There were military officers then who are making a statement that ito yung nangyayari, ito yung mga ganun. Hindi naman nag-ibig sabihin, di ba, importante yung voice ng military doon sa mga, kasi clearly talagang dehado yung dehado yung taong bayan doon. Kasi if you have a military na hindi capable, pag sa nakikipagbarilan, di syempre, dehado. Tayo rin yung dehado doon. Ganon. Is it possible? Will it not be frowned upon? Pagka kunwari, meron silang, example ko lang yung sa PNP ha. Example ko lang yung sa PNP. Like for example, yung sa PNP, merong memorandum circular where all the police from different regions and all the regions, Facebook pages and whatever, that they would have to like, react, and share all the posts of General Marbil. I mean, yung mga ganitong bagay, parang, can you not make a stand, putang ina? Institution yun na yung at stake dyan eh. Diba? Institution yun na yung at stake dyan eh. Can you not make a stand? Do you really want yourselves to be reduced as farmer ng troll farm ng chief of staff ninyo? Diba? I mean, it's not, the institution is not General Marbil. You have the obligation to protect the institution as well. Hindi na nga, wala na nga ganyan. Kasi nga, wala na sila pakialam sa institution. What they're protecting is their job. Huwag na tayo magbulahan. Mm-hmm. If you started to complain, even in the proper channels within, wala kang pakisama. Kasi may tanong lang. Sas. Ano ba, ganun ba talaga yun? Yung paano ba sila nagiging general? Yung paano ba sila napopromote? Ganun ba talaga yun? Kasi di ba yun yung pinost mo? Yun talaga, ganun talaga yung so wala talaga. Kasi sila pala talaga tambay yung nag-aano eh. So, wala. Kawawa talaga tayo nito. Ganun naman talaga, no? Meron talagang the civilian authorities really handle the promotion. Mm-hmm. That's really that's really the system. Kasi nga, it all goes back to the history of the military, not even in the Philippines, no? That the military should always be subservient to the civilian authority. It's always like that, no? In all countries in the world. The problem ngayon sa atin, kailangan mo ng system reset. Kasi nga, di ba, ganito yun, di ba? Civilian authority is supreme over the military at all times. Okay. Ngayon, sino nag-determine ng national security threat? Civilian authority. Okay? Ang military, bibigay sila opinion, ganyan. Pero pag sinabi ng civilian authority, itong ating priority ng mga national security threat. Wala sila ibang option, kundi sundin yon. Hindi sila pwede magkaroon ng sarili nilang lakad, no? Na hindi, of course. Ngayon, so pwede pala talaga pumili. Sila Bongbong, sila kung sino talaga yung gusto nilang ilagay. Si Bongbong talaga ang diyan kasi siya commander-in-chief eh. Ang president, no matter it's Bongbong, Marcos, whoever, it's a commander-in-chief. So sila mag-aano. Ngayon, ang nakakaloka kasi dito is yung sistema kasi natin, hindi siya from a historical basis, ang sistema kasi natin ay hindi bunga ng isang revolusyon. Ma'am, can I interject po? Okay. Dito po kasi parang sa akin is ngayon I've been clowning the US Constitution. Siguro way I was younger, I didn't understand bakit sila merong 2A or Second Amendment. But now, or at least in the very recent years po, is na-appreciate ko kung bakit nalagay ng mga founding fathers ni US ang Second Amendment nila. Wait, what is the Second Amendment? Right to bear arms po. No, alam mo ba kung anong history ng right to bear arms?
Hindi po. Sige po. May history yan. Kasi nga, doon sa United States, madalas nagkakaroon ng maraming. The history of the United States, a history of conflict. Opo. So, kailangan nilang, kaya nagkaroon ng right to bear arms para maprotektahan nila yung sarili nila sa mga masasamang tao. So, parang, so it's all about that. Pero itong babalik tayo sa kaya yung sinasabi mo niyan, it cannot be transplanted to the Philippines because that is a product. Wala naman tayong ganun. That is a product of ang sinasabi ko dito, kaya ganito yung sistema natin because our system is not a product of a revolution. Ang sistema natin sa Pilipinas, inimposed to ng United States, at ang United States, wala siyang ibang choice kundi sakyan yung mga hilig ng elite. And the elite was predatory. Okay? This is the same elite nung panahon ng Kastila. Okay, nung panahon ng Amerikano, nag-iba sila ng allegiance kasi ganoon naman ang mga predatory elites, no? And then paikot-ikot lang siya. So this is the same kind of system that we had even during the Spanish times. So wala talaga siya nagbago kasi ang real revolution, you really destroy the old system and it created the new one. Hindi pero parang gusto ko pong ipahayag is the thing is kung sa lagay natin ngayon na parang sa proposition po kasi should men in uniform act to save the Philippines, ano po, in the event or in another universe na siguro ang Philippines ay may second amendment din, I think na hindi natin to tatanungin ever since kung tayo mismo yung deciding factor kung paano dapat pinapatakbo ang gobyerno at kung may tyranny na tayo nakikita and then we all should act. But I guess we have the tyranny of the oligarchs. You're not just feeling it. You are not feeling it because your idea of tyranny is a boot on your face. Hindi ganun yon. The French Revolution was actually instituted because people do not have because they're not enough bread anymore that they can afford, and there's so much corruption among the French monarchy. That's not about tyranny. So ngayon, no, eto ngayon, nagigets niyo, kaya nga ito lalo na implantation sa atin ng bloodless revolution. Kung ang mga dilaw may bloodless revolution, si BBM may bloodless war on drugs. Hindi ba? These are all ways in order for you to accept the fact that the only thing that you can do within your power is to vote. And that is a fact. Kaya nga ngayon, di ba, walang revolutionary spirit ang mga Pilipino eh. Never gonna happen. You're gonna wait maybe 200 more years. Because we are in a deadlock. Tapos we're not angry enough that we do not have a choice. Mangyayari niya, magiging angry enough lang yan. Siguro wait for 100 more years or 200 more years. Kaya nga, it's not gonna happen ngayon. Kaya nga, di ba may pinost ako, ang totoong option talaga ng mga politicians, pag tumatakbo sila, ayaw nila ng korupsyon. Pag umupo na sila, nag-iiba ng tono. They just want more, nangungurap kayo, dapat ako rin. Question po, in that sense po, does it, I mean, at least doon sa, sa linyahan na yun, is, nawala na po ba talaga yung parang identity natin? Kasi ito yung naririnig ko kay Attorney Trixie, to be honest. Like, for example, sa Middle East, why do they have this kind of mga laws na in place? And bakit tayo parang nangungopia pa rin sa Western worlds? Ano po? Does it say or does it imply na we're so eager to be the West dito sa lugar natin and that we're not really trying to establish our own and who we really are? Salamat. Actually, we don't want to be the West because if we want to be the West, we would have already fixed our bureaucracy. What actually we are doing is we don't want to do anything that would make the West look at us in a bad way. Ano yon? We don't want EGKs. Ayaw na, kailangan ang war on drugs, bloodless. Kailangan ang revolution, bloodless. Kasi pag naging blood yan, hindi na tayo tatanggapin ng West. Yun na nga po. Ang na sa atin, authoritarian, emedu. Yan ang totoong problema dyan. Hindi naman talaga gusto maging western country ng mga politiko natin ng Pilipinas. Dahil kung gusto nila maging western country ang Pilipinas, bakla dapat nakakulong na yung mga korap. Yun nga po eh. Dapat by certification.
Kumbaga parang we're so hell-bent na maging accepted dito sa mga tawag dito, parang standards ng West in terms of how we deal our problems. Ito na lang po yung sa droga. We're never gonna be the same as the West. Pwede nilang sabihin mental illness and all that. Pwede naman ho, ano po. Pero sa atin, iba na ho yung epekto ng droga, and kung maging extreme man yun, it's up to us kasi problema natin yun eh. Yun lang kasi yung nakikita ko na parang we're so much of ourselves na we're trying to cater yung standards ng West sa atin, tapos ina-apply natin that we're losing our own identity, and we don't really want to get in touch with who we really are. Kasi unang-una po, yung pag-deal sa mga addict and all that, panahon po ni Pangulong Digong, dun sa dati kong tinitirhan, punong-puno po yun ng addict tsaka ng mga snatchers during that time. And a lot of people hindi po nila naiintindihan yun ngayon. Hindi ko alam kung hindi nila naiintindihan o nagbubulag-bulagan sila. But what I'm trying to say po is, ngayon parang, hindi dapat natin dinidil ng ganyan. Bloodless dapat, ganito, ganyan. Talaga ba? Tama naman yung sinabi ni Goma eh. Sabi niya, talaga ba? Papakiusapan mo yung addict, yung mga drug addicts na yan, may paril yung mga yan. Papatayin ka na sinabi mo, huwag ka na magbenta. Wishful thinking po yun eh. Kaya nga siya, it's going to be a cycle. Kaya yung AFP hindi talaga yung kikilos. Kahit gaano nakakorrupt diyan, whatever, hindi talaga yung kikilos. Kasi nga natatakot yan na una, of course, it's a bulok system. The entire political system is bulok. So kung ikaw, idealistic kang sundalo, alam mo na ang corruption and national security threat, nagsalita ka ganyan, nasa ano ka, you're going to lose your career. You're going to lose your career, and there are a lot of people willing who would be dying to be in your position. Yes. Who's willing to make kubra and play the game. Yes. Isa ka lang or dalawa lang kayo. Yan ang totoong dahilan ba't hindi sila nagsasalita. Dahil, Diyos por santo, climate change nga, national security threat sa military, ito pa kaya corruption. Corruption hindi. Hindi ba? Diba nagkaroon ka ng EDCA laban sa climate change? Ganun na siya. And that is why, this question is really very important to ask. Yung, if we have calibrated the situation we're in, hindi mo pwedeng sisihin yung mga botante kasi yung mga botante, ito lang, the only power, like what Sa said, and this is what I have been saying for the past days since nag-start yung filing ng COC. Our participation in all of this is just to vote. Wala na tayo ibang control. Yun lang naman talaga yung participation natin dito sa democracy to eh. And when we exercise that power, we are limited by the options we have. For 2025 election, there are only 189 senators composed of alaga ni BBM, Nui Sans, mga kalinya ni PRRD, at yung mga ibang, hindi naman kilala na maaaring hindi nakalinya kahit kanino. Yun lang yung options mo. And there is no guarantee that these people are really going to do what they promised to us. So ngayon, magagalit sila na, ba't yung binoto, corrupt yan, ba't yung dahil corrupt yan, ganyan-ganyan, eme-eme. Sino ba ang hindi corrupt? Pag binoto na, sino ba ang hindi corrupt, di ba?